Noong Marso 1521, ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan ay naglayag mula sa Homonhon patungong pulo ng Limasawa sa hilagang bahagi ng Visayas. Layunin ng ekspedisyon na maghanap ng bagong ruta patungong kapuluan ng Maluku at ipakilala ang Kristyanismo sa mga bagong lupain. Kasama sa ekspedisyon ang mga pari, kronista at tagasalin kabilang sina Padre Pedro D. Valderrama at Antonio Figapita na nagdokumento ng lahat ng mga nangyari. Ang kanilang pagdating sa Limasawa ay nagmarka ng kauna-unahang mesa sa Pilipinas, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa. Nakikita ko na ang lupa at malapit na tayo sa Pangpang. Yanda ang lahat at bumaba tayo ng maingat at may buong paggalang. Kasama ko ang mga gamit ng pari. Hawakan ninyo ang tagwan, mga kasama. Naway maging maayos at mapayapa ang ating paglapag sa bagong lupa. Sampang naghihintay sina Raha, Kalambo at Shabu kasama ang kanilang mga tagasunod. Tahimik silang pinagmamasdan ang mga banyagang dumating, puno ng kuryosidad. Kailan po namin ang mabuting sangaling para sa Panginoon. Dumating kami ng may kapayapaan. Malugod namin kayong tinatanggap. Ang pulo namin ay bukas para sa inyo. Dito natin makikita kung totoo ba ang inyong mga sinasabi. Marilika, maayos ang kilos ng kanilang pangkat. Tila kakaiba ang kanilang mga ginagawa, Iday. Parang may mahalaga silang sermonong inihanda. Papunta ang dapit hapon, nagsimula ang mga Kastila sa paghanda ng altar at krus sa tuktok ng burol. Bawat isa ay may tungkulin upang maging maayos ang pagdiriwang. Bilang tanda ng pagkakaibigan, magdaraos tayo ng mesa bukas umaga. Hindi po, Kapitan. Natawain maging banal ang seremonya bukas. Ako po ay magtatayo ng cross sa tuktok ng burol. Tulong, Luis, ako ay magbabalik at sa kahoy na itatayo. Sige, walang problema. Kapitan, aking aasikasuhin ng altar at mga kagamitan. Mabuti. Ihanda ko ang sagradong gamit ng pari. Sige, tulungan mo sa kalbo. Kapitan, ako na po ang magmatsyag sa paligid upang maging ligtas tayo lahat. Mabuti. Sa umaga ng linggo ng pagkabuhay, nagtipon ang mga Kastila at katutubo sa ilalim ng araw, handa sa kauna-unahang mesa sa kapuluan ng Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, naway maghari ang kanyang grasya sa ating gitna. At sumayin ang kanyang kapayapaan. Tahimik ang lahat habang nakaluhod ang mga raka sa tapat ng iniray bilang tanda ng paggalang at kapayapaan. Hindi ko lubos na uunawaan ang ritual, ngunit damang-dama ko ang kabanalan. Tila tunay na banal ang pari. Ang puso ko'y puno ng paghanga sa seremonyang ito. Tila kakaiba. Napaka-espesyal ng sandaling ito. Ipinahayag ni Padre Valderrama ang banal na konsegrasyon. Ang lahat ay tahimik at nakamasid, puno ng paggalang sa ritual. Ito ang aking katawan. Tanggapin ninyo bilang banal na handog. Matapos ang misa, nagtulungan ang lahat sa paglalagay ng krus sa tuktok ng burol.
sagisag ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Magsilbing saksi tayo sa banal na sandali. Itatayo natin ang krus bilang tanda ng pagkakaibigan at kapayapaan. Ikinalulugod kong tanggapin ito. Ako po magtatayo ng krus, Kapitan. Mabuti. Tutulong po kami ng buong lakas. Mabuti. Ang araw na ito ay mananatili sa aking tala bilang tanda ng kabutihan at pananampalataya. Habang itinatayo ang krus, namangha ang lahat sa karilagan at kataasan nito. Ang krus ay naging sagisag ng pagkakaibigan at kapayapaan. Nakakaantig ng damdamin na sa klase. Ang cross ay sagisag ng pagkakaibigan at kapayapaan. Sa paglubog ng araw, nagpaalam ang mga Kastila. Ang kauna-unahang misa sa Pilipinas ay natapos, ngunit ang alaala nito ay mananatili sa tala ni Pigapita at sa puso ng lahat. Mariano Gomez, Jacinto Zamora, at Jose Bordos, natanggapin ba ninyo ang tungkulin ng maglingkod sa Diyos at sa inyong kapwa Pilipino? Hahawakan ninyo ang mga inaapi. Pagtanggol ninyo ang kapayapaan. Oo, Padre, ipangako namin na gagawin namin ang lahat para sa aming bayan at kahit pa naman ito'y magdulot sa amin ng pagmamahal. Ang lakas ay mula sa Diyos at pag-ibig sa mga tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kayo ay inoordinahan ng mga pare ng Simbahang Katolika. Kayo ba'y nakakarinig? Nagbabayad na nga tayo ng buwis at ngayon, pinipilit pa tayong magtrabaho ng walang bayad. Opo, huli! Sinabi ng sundalo dahil sa bagong batas ng mga gobernador. Wala tayong magagawa! Magawa tayo. Bukas, tatawagin natin lahat ng mga may tapang. Sinyo! Ayusin nyo! Mga kapatid, panahon na para lumaban. Wakasan natin ang pang-api ng mga Espanyol. Mabuhay ang Pilipino! Gobernador, ito hindi simpleng pag-aalsa. Ito'y plano ng mga pare at mga nasyonalista na ibagsak ang pamamahala. Ang gumbursa ang nagtulak sa kanila. Silang lahat ay patayin. Kailangang ipakita natin na hindi tayo natatakot sa kanilang kalukuhan. Aristuhin ang tatong pare. Susunod, Gobernador. Laanin ninyo ang araw na to ng aming pag-ordina. Ipangako namin na ipagtatanggol kayo sa lahat.
Hindi kami nagtataguyod ng karasan, kundi ng kahirapan at isipan. Ang aming pagkamatay ay patunay ng aming pananampalataya. Tulad ng aming pinangako kay Padre Miguel. Bayan, tayo'y magwawagi. Abot anaw ang bagong araw. Puso, diwa ng bayang limusta. Sumisigaw, ustisya at paglaya ng bayang api. Walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan. Handa ang lahat at bumaba tayo ng maingat at may buong paggalang. Kasama ko ang gamit ng mga pare. Hawakan niyo ang tagwan, mga kasama. Maging banal. Naway maging bangal ang banal. Naway maging bangal ang banal. Ako po ang magtatayo ng krus sa harap ng buron. Ay, wow! Sean, Mga kapatid, panahon na para lumaban. Wakasan natin ang buhay na kayaw.